dito medyo nangamba ako, kinabahan ako. Kasi nakilala ko na si Michael yan. Na very close kay Mayor Duterte, very close kay Sammy Oy, kay Sammy Pinagpintura, kay Bongo. Hello, big love shout out po sa lahat mga minamahal kong kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga OFW at balikbayan po dyan sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Ayan, isang mapagpalang araw o gabi po sa inyong kinaroroonan mga minamahal kong OFW at balikbayan. Ayan, andito naman po ang inyong Kuya Alan guys, no? Para pag-usapan po natin itong mga dating na involved po sa naging kaganapan po, no? During Duterte administration. O kahit nung naging mayor pa lamang po siya. Sapagkat ang pag-uusapan po natin ngayon mga minamahal kong kababayan ay nung dating mayor pa lamang po ang naging presidente po natin ng ating bansa, si EPRRD. At dahil nga po nag-umpisa po ang mga karumal-dumal na paggugurgor niya sa mga kababayan niya sa Davao, ay napakarami na po nila palang nagurgur doon at nagkaroon sila ng mass grave sa iba't ibang lugar po sa Davao. At dito po malalaman nyo po sa pamamagitan po ng ating babanggitin po dito na siya pong nagbulgar ng lahat ng mga pangyayari. During mayor pa lamang po ang dating naging presidente po ng ating bansa na si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay si SPO3 Arturo Las Cañas na naging leader po ng Davao Death Squad or DDS. So sa akin po mga kaibigan po dyan, mga dating kaibigan or mga DDS supporters guys, baka sa pamamagitan po ng mga video po na ito na aking ini-upload guys, no, ay unti-unti po ko po kayong ma-enlighten sa mga pagsusuporta po ninyo sa mga Duterte. Oo. Tayo po ay pari-parehas namang nabudol. Tayo po ay pari-parehas na mga napasakay, na uto. Pero sa pamamagitan po nitong video po na ito, baka sakali po na mabago po ang inyong pananaw. Oh, sapagat ako nung una guys, paniwalang-paniwala din ako sa kanila. 'Di ba? Pari-parehas po tayo. Pero dahil sa pag-observe ko po sa mga isiniwalat po ng dating tauhan niya na siya rin ang nanguna dati sa Davao Death Squad, si Mr. Arturo Las Cañas, na siya ngayong state witness po ng ICC, sila Matubato at kasama na rin dyan si Colonel Garma, nandoon na rin. So ayan guys, panoorin nyo po itong salaysay po ni dating SPO3 Arturo Las Cañas. I am Arturo Maritic Las Cañas, retired policeman of the Davao City Police Office, Philippines. I am the author of this short statement. Walang nagtuturo sa akin, walang nagtatakot sa akin. It is my own free will. I am now fixing my signature this day, October 8, 2020. I've been a policeman in Davao City for 34 years and 8 months. I was one of the original members of the Duterte Death Squad. It was not yet known as the Davao Death Squad. It was remarked in 1988-89. And I can narrate everything what our group did, particularly our group. The whole Davao Death Squad network was used as Mayor Rodrigo Roa Duterte's personal killing machine. They took advantage of our blind loyalty to him and our greed for money to promote and protect his personal and political interests. All of our targets were killed based solely on the intel information and orders given by Mayor Rodrigo Roa Duterte himself, or through his email lieutenants like Sunny Pinagpintura and Mr. Christopher Bongo.
attempted or even dared to validate these reports. It is just guilty simply because we believe in and blindly follow Mayor Rodrigo Roa Duterte. Apat kami. Tinawagan na ni Sani si SPO Corbin Laod, yung may-ari ng Laod Quarry. Kasi sabi ko kay Sani, kung dalhin natin ito sa Samal Island, makikita ang iba nito at saka napakalaking trabaho. At saka gabi na, New Year ngayon. So, mas mabuti siguro doon na ito sa Laod Quarry, pumayag si Mayor. Then, pinababa namin lahat. Lahat ito nakapakitip ang mata. Tapos, nakatali ng tie wire ang kamay at saka ang paa. Then sinabi ko kang alas saan ang mga documents mo? Kasi wala sa wallet. Ngayon, tinanong sa ngayon. Tanungin mo yung mga kasamahan mo, siyempre sa language nila. Tinanong ngayon ni Alan C. In Chinese, tinanong niya, yung sumagot yung mga babae. Kung hindi ako nagkamali, ito sa kanila nagsabi kay Alan C. na ang kanilang passport ay nasa kanilang employer na si Michael Young of DCLA. Store. Yung the rest, sinabi kinuha ng police during the arrest sa kanila. Dito medyo nangamba ako, kinabahan ako. Kasi nakilala ko na si Michael Young. Na very close kay Mayor Duterte, very close kay Sammy Oy, kay Sammy Pinagpintura, kay Bongbong. Kaya, tama lang talaga ang timing ng International Criminal Court yung mag-conduct sila ng full-blown investigation. Hindi lang sa 2011, ipalit yung pa doon sa 18. Bakit? Ang daming mga mass grave sa Davao City. Hindi lang mass grave ng grupo namin. Mass grave ng grupo namin, Laod Quarry. Mandog, Barangay Mandog, mass grave. Yung Samaa, mass grave. At saka yung dagat na ginawang mass grave. Alis ko sa iyo, Mayor Digong Duterte, magharap tayo sa ICC. Ang yabang-yabang mo. Ang sabi mo, magaling ka ng prosecutor. O ako, 4-year law lang ako. Iharapin ako, kung pwede bigyan pa kita ng partida. Anong gusto mong hingiin mo? Bigay ko, sabihin mo, I waive my right against self-incrimination, gawin ko yun. Kung pwede pa, no counsel, gawin ko yun, harapin kita. Kasi purpose ko, makulong ako tayong dalawa. Dito, level ang playing field natin dalawa. Ipakita mo na sinungaling ako. Now, kung mag-prove mo na nagsinungaling ako, simple lang. Ang ibigay ko reward sa iyo. I will commit harakiri ito. That's it.
conviction of the evil deeds and crimes of Mayor Rodrigo Roa Duterte are not enough to ease the pain of the families of the victims we have killed. It is also not enough to redeem my lost soul. But this is the least I could do. To try to make up for the monstrosity that I have done. More importantly, I am hoping that this will be an important step in finally stopping this evil, this monster, Rodrigo Roa Duterte. His terror, death, and destruction that Rodrigo Roa Duterte had imposed on our country and our people. So hanggang sa muli po, mag-ingat po tayo palagi. God bless.